Tinatayang nasa higit 7,000 ang mga magsasakang benepisyaryo sa Bohol ang makatatanggap po ng ayuda mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bahagi pa rin yan ng pangakong tulong ng gobyerno para sa mga magsasakang apektado po ng El Nino. Si Kenneth Pasyente sa Report Live. Kenneth? Dayan, tapos na nga ang El Nino pero tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan at ngayong araw nga ay inaabangan na ng mga taga-Bohol ang pagdating ni Pangulong Marcos Jr. dito para sa inaasahang tulong. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tutungo sa Tagbilaran City sa lalawigan ng Bohol ngayong araw. Papangunahan niya ang pamamahagi ng presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, tinatayang aabot sa 7,634 beneficiaries ang mabibigyan ng ayuda. Ipamamahagi rin ng ilang farm machinery and equipment para mapabilis ang kanilang pagsasaka. Pag nakatanggap po ng pera, saan po pwedeng gamitin? Pwedeng rehabilitation po ng sakahan, pwede pong ipangkain sa pamilya. Nasa discretion po ng makakatanggap at identified and validated beneficiary. Ang gusto nga po ng Pangulo is makapagsimula silang muli at syempre gusto niyang maalagaan po yung mga naglalagay po ng pagkain sa ating mga hapag. Marami nang natulungan ng programang Presidential Assistance for Fisherfolk, Farmers and Families dahil matagal na silang nagsimulang mamigay ng ayuda. Nasa almost 1.4 billion pesos na po yung naibigay only through PAFF. Pero kung titingnan po natin ang tulong naman na ibinigay ng gobyerno since the start of strong and mature El Nino, which started in January, nasa 10.3 billion na po ang nabibigay ng DA, DSWD, OCD, DOLE, at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasama sa magbibigay ng tulong pinansyal ng DSWD, habang training naman ang handog ng TESDA. Dayan, ngayon nga ay makakasama natin yung isa sa mga libo-libong benepisyaryo na mabibigyan ng tulong ng pamahalaan ngayong araw. Makakasama natin si Ma'am Merly na isang magsasaka. So ma'am, pakikwento naman po sa amin kung ano po yung naging epekto ng El Nino po sa inyo. Sa aming epekto sa pagsasaka kasi naghihirap din kami, lahat ng mga palay namin at saka mga gulay namamatay din. Yun ang dahilan kung bakit kung wala kaming kung dahil sa epekto ng El Nino wala kaming kita at saka yung pagkain namin mas naghihirap din. Gaano po kahirap ma'am yung ganong experience lalo na po doon sa panahon po ng El Nino? Mahirap kasi yung kinikita namin halos salat kami lahat sa pagkain at saka sa gamot walang-wala talaga. Pero ngayon ma'am, inaasahan nga po na pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. yung pagbibigay ng tulong po sa inyo. Ano po yung masasabi nyo na may mga ganitong hakbang ang ating pamahalaan para matulungan po ang mga magsasaka katulad ninyo? Maraming salamat po Pangulo dahil isa din ako sa nabigyan ng tulong na galing sa inyo. Sana din po ito ay patuloy na maging tulong para sa tulad naming magsasaka dahil hindi naman po kami lahat ng oras ay dahil sa panahon naman sana laging tuloy-tuloy lagi. Salamat po. Malaking bagay po ba itong magiging tulong sa inyo? Opo, malaking-malaki talaga dahil naibsan din ang hirap namin kahit sa saglit lang. Salamat talaga po. Maraming salamat po Ma'am Merly. Babalikan ko po kayo maya-maya lamang. At sa mga oras na ito, Dayan, ay mahigpit nang ipinatutupad yung seguridad dito sa venue at inaasahan na lamang yung pagdating ng punong ehekutibo para sa pagsisimula ng programa. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Dayan. Malaking bagay yan, malaking tulong yan sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.